nag-a-apologize sa akin. Sabi niya sa akin, nagsimba na po sila kagabi. Konti lang daw pong tao dadating ngayon. Ito ba yung konti sa inyo? Parang ang dami, puno na yung simbahan. Napakaganda ng una nating ginawa bago po mag-umpisa yung misa. Binless po natin yung Adoration Chapel. Kayo po ay meron ng Adoration Chapel. At sabi ko sa kanila, oo, maganda yung building, maganda yung maaliwalas. Pero itong Adoration Chapel ay dapat punuin nyo ng inyong panalangin. Hindi siya mapupuno ng panalangin tapos magwi-withdraw kayo doon ng panalangin. Hindi po. Ang panalangin ay magmumula sa inyo. And you will fill the chapel with prayer, with your prayer. At yung mga nasisiraan ng loob, nadi-discourage, sa kanilang pagpunta po dyan, yan po yung kanilang mararamdaman. Ang isang lugar na puno ng panalangin. Ganun po kahalaga ang panalangin. Kung tutingnan po natin si Maria, dinalaw na mga pastol at pwede nating sabihin, ang mga pastol po kasi nung panahon na yun ay mga outsider po yan. Mga outcast. Mga nasa labas ng lipunan. Sila yung mga hindi napapansin. Pero ang nangyari, ang anghel ay pumunta sa kanila para sila ang magbalita kay Maria. Sila ang tumanggap kay Jesus. Parang outsider ang tumanggap kay Jesus. Parang sinasabi doon, nobody. They were nobodies. Sila yung tumanggap kay Jesus. Pero baka nga ganun talaga. Kasi pagkatapos po nun, anong ginawa ni Maria? Mary kept everything in her heart and reflected on them. Pinagnilayan ni Maria yung napaka-ordinaryong pangyayari. Yung pa nga pwede natin sabihin, yung labas pa sa ordinaryo, mas mababa pa sa ordinaryo. Kasi ito, yung mga ka-outcast po ito. Pero yun nga, yun yung magandang imbitasyon sa atin sa panalangin. Kasi minsan, pag tayo nananalangin, dapat may mga bumubukas ang langit. Makikita natin ang mahal na Birhen o ang Panginoong Jesus nagsasalita sa atin, hindi po. God encounters us in the ordinary. Kaya pupunuin po natin yung Adoration Chapel ng panalangin natin, not expecting na bubukas ang langit, bababa ang Panginoon dyan, hindi po. Sometimes, ang ano pa nga dyan, wala tayong mararamdaman. We will not feel anything, not even any consolation when we pray. At yan yung sinasabi sa atin doon sa karanasan ni Maria, pagdalaw sa kanya ng mga pastol. But nevertheless, Mary was always there. At para sa akin, yun yung pinaka-importante, to be always present in prayer. Sometimes we get discouraged kasi walang nangyayari sa prayer natin. Hindi. God is disciplining us in prayer. Umupo ka dyan. Manalangin ka dyan. Be patient in waiting for the Lord. At yun yung laging nangyayari kay Maria. She was always patient in waiting for the Lord. Nakikinig, pinakikiramdaman, ano ang sinasabi sa akin ng Diyos dito sa ordinaryong bagay na ito? And that I feel is the motherhood of God. Ang pagiging ina ni Maria. Because she always prayed. Even in the ordinary events of her life.
yung iniuugat mo ang sarili mo sa Diyos, yung hinahanap mo yung pundasyon mo sa Diyos. That is really prayer. Hindi yung pumunta kang minsan at nalumuhod ka dito, tapos, ayan na, meron kang revelation. Bihira pong nangyayari yun. Ang kadalasan po, tinuturuan tayo ng Diyos, tiklupin natin ang ating tuhod sa panalangin hanggang magkakalyo yung tuhod natin. At yung kalyo na yun, tanda ng disiplina natin sa pananalangin. Tanda na we are encountering someone. We are encountering God in the most ordinary events of our life. At para sa akin po, yan talaga ang panalangin. To encounter God sa mga pangkaraniwan na pangyayari sa buhay natin. Yung maghintay tayo, Lord, anong tinuturo mo sa akin dito? Kung tayo naguguluhan, tayo nalilito, ang ginagawa ng Diyos sa atin sa panalangin, pinapakalma tayo. Huwag natin bigyan ng solusyon yung mga nararamdaman natin, but we sit down in prayer, waiting for God's message that may come after how many times of encounter with God. Parang sinasabi, ako ang Diyos. Hindi ako vending machine. Hindi ako ATM. Ako ay Diyos. So be patient before God. Sinasabi sa atin ng Diyos, dinidinig ko ang lahat ng inyong panalangin. I may not answer it now, but I listen to all your prayers. Kaya nga ba tayo, let us also be free in coming before God. Not just asking for what we want. Hindi lang yung talang demanding from God answers. Hindi. But waiting for God. Listening to God. Inaantabayan na natin ang Diyos. Ano nga bang gustong sabihin sa atin ng Diyos? Ano bang nais ituro sa atin ng Diyos? Ano bang nais ituwid sa atin ng Diyos? And that is really prayer. Of course, sinabi sa atin, when you pray, yung pinakasimpleng prayer na sinabi ni Jesus, yung Ama namin, the Lord's Prayer. Pero yun ay nagbibigay daan lamang sa atin sa isang malalim na pakikinig sa Diyos. Kaya nga ba, tuwing tayo nagdadasal, we cannot be proud. We enter into that humility before God. Yung pagpapakumbaba, pagpapakababa sa harap ng Diyos. Pagtanggap ng ating lugar sa harap ng Diyos. Pero higit dyan, yung pagtitiwala sa Diyos. Na meron tayong Diyos na mapagmahal sa atin. Na hindi niya tayo pababayaan. Kaya more than the answers, it is our relationship with God. Prayer really is a relationship with God. Yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Na sana, more than the answers that we get from God, we go after yung relationship with God. We become more confident in God, trusting in God. When we become more trusting in God, then we become confident in the challenges that we face. Yung malakas ang loob natin kasi ang alam natin, ang Diyos, nandyan lamang. Pwedeng wala tayong sagot, hindi natin alam kung anong sunod na mangyayari, pero dahil tayo nagtitiwala sa Diyos at alam natin na hindi niya tayo pababayaan, taas loob po tayong harapin ang mga hamon sa buhay natin. Mary was such a person. When she said yes to God, she did not know the responsibility that is being handed on to her. Na siya ay magiging ina ng kataas-taasan.
Oo, alam niya, narinig niya yon. Pero ano nga ba yon? And in her constant prayer, she became more confident in God. Ganyan din sana sa atin. We face the new year with much confidence, not because of what we can do. We face the new year with much confidence because of what God can do for us. Kaya sana tayo ay totoo, maraming hamon pa rin ang ating buhay. Hindi po nawawala yan. Pero sa bawat hakbang na ginagawa natin, pabante. Taas lagi ang ating noo. Kasi alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang mahal na ina, ang patuloy na nagpapaalala sa atin na meron tayong Diyos na tapat at mapagmahal. Let us constantly to pray to Mary for confidence that she may be a shining example for us how to pray, how to come before God in humility. Happy New Year po sa inyong lahat.